Ay naku, alam mo, nakaka-stress na talaga. Akala ko ba kasi, puro blessings na lang dapat binibigay ni God sa atin. Hindi, wala na mga problema, di ba? Ba't kasi, binibigyan pa tayo ng problema? Ano sa tingin mo? Ganon yung mga ibang tao. Yung isip nila, di ba? Kailangan ba lagi na ng blessings? Tsaka, ang binibigay ni Lord, binabalik niya rin. Kasi siya yung nagbigay. Dapat, open arms natin tinatanggap na sa kanya lahat ng bagay. So, Whether we like it or not, whether good or bad, yes, whether pang matagalan man or pang maiklian, ayon sa kanya lahat ng bagay. alright. Anong verse ba yan? Ayun, sabi nga sa Proverbs Mhm. 3:5 hanggang 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kasi tao lang tayo, ganito lang yung understanding natin of the world. Yung sa Diyos, endless. Meaning to say talaga, we can't do anything without God. So, yung mga trials natin, magiging stepping stone lang din natin yan para mas maging strong tayo. At may reason talaga ang Panginoon eh. Ba't minsan nakakaramdam tayo ng kabiguan, di ba? Tsaka, the only way na mas mararamdaman mo yung blessings is through your trials. Nagiging Yes. open vessels ka para Yes. mag-flow yung goodness ng Lord sa iyo. Testing. Alam mo, naalala ko yung buhay ni Job, Hope. Ano bang diction? Job, ayun. Si Pwede paring ba? Job. Paring Job. Close kayo. Close kami nun eh. Talagang yung isa sa talagang Bible character na gustong gusto ko. Siyempre, hindi naman tayo laging strong. Hindi tayo Man of laging, faith. hindi tayo laging merong bigger faith. Siyempre, dumarating tayo, although na we are Christians, dumarating tayo sa mga punto na nabubroken tayo, na empty tayo, na parang nagda-down, nagiging weak. Pero pag naiisip ko yung buhay ni Job, Hope. Talagang parang, si Hope nga nakaya yun eh. Di ba? Alam mo ba yung kay and Hope? sinabi niya sa Hope or Job, 2 verse 10, shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Mabuti lamang ba yung dapat natin tinatanggap? May mga tao din na pag maraming blessings, minsan nagiging way para makalimutan nila ang Panginoon. Parang iniisip nila, because of me, kaya ako naging successful sa business, because of me, kaya ako naging matalino. Magiging way din siya Yung trust na sa sarili lang nila. Yes, ng tukso. Kasi, bibili ako ng ganito, pero di nila alam, it's bad for them. Nalalayo na pala sila sa kanilang faith. Kaya minsan may mga plano tayo na para bang hindi umaayon sa gusto natin. Kasi may reason ng Panginoon na baka nga, pag binigay sa iyo yun, maging dahilan pa para lumayo ka sa Panginoon o makalimot sa Panginoon. Pero paano nga ba yung magpapasalamat ka na lang ba? Malalim kasi yun magpapasalamat ka na lang ba kung mayroong blessings? Diba? Parang ang hirap nga, no? Ang hirap. In reality po talaga, mahirap yung mag-praise the Lord, tapos nasa kalagitnaan ka ng trials. Imagine si Hope, si Job, si Job, diba? Alam mo yung mula bumbunan, talampakan, dami niya sugat, lahat ng mga kayamanan niya, kaibigan niya, mga anak niya namatay, yung asawa niya, inusig pa siya, na, which is dapat yun ang magiging katuwang niya sa trials, pero, diba? Pero ano sabi nga ni Hope, diba? Maglilingkod lang ba ako o magpapasalamat lang ba ako, magpupuri lang ba ako sa Panginoon pag puro mga magaganda lang nangyayari? Tsaka kahit magaganda yung nangyayari sa'yo, tsaka mabait ka, ginagawa mo yung part mo, nakikita ka kasi ng devil. So, gusto niyang inaano pala tayo ng diablo na, kaya naglilingkod yan. Kasi, binibigyan mo ng blessings.
Kaya Diba? kung feeling mo, ginagawa mo lahat, Mhm. pero nagkakaroon ka ng trials, ibig sabihin, it should be your motivation na i-prove yung Mhm. devil na wrong. Na Na, mali ka, you're so wrong. You know? I have a big faith. Yes. Diba? Very wrong ka dun. Kasi I am like Job. Job. Yes. Hope, Hope, Job, hope. Diba? Job. So, yung pagmamahal natin sa Diyos, parang sa tao lang yun eh. Minsan, ang tao pagdating sa pag-ibig, di ba? Ay, bakit yan? Sinaktan ka na nga. Tinanggap mo pa Pangit. Ang pangit naman niya. Mahal ko eh. Di ba? Yes. How much more ang Panginoon? Na Diba? mabuti in every Sobrang, aspect. yes. Hindi mo masukat yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero minsan, ang tao hindi pa rin i-embrace yung pag-ibig na binibigay ng Diyos sa kanila eh, di ba? Kung nagtiwala ka nga sa maling tao, sa Panginoon ay magtiwala. Uy! Kaya, ang Mhm. lesson natin for today sa is Ay, trust the Lord. trust the Lord, have a big faith. Kasi without Yes. God, without faith, we cannot survive, 'di ba? Ang mga struggles at ang mga plano natin sa buhay, laging may inilala ng Diyos na pinakamabuti para sa atin. Lalo So, na pagka Mhm. lagi kang nagpapasalamat. Ganun. Kasi pag lagi mo siyang kinakausap, lagi kang connected sa Kanya, Through our prayers, malapit kayo. Ganun. Mhm. Kayo ay best friends. ang komunikasyon na nagpapatibay sa isang relasyon. Kaya At sa Sean, sa Concepcion, Aling Sean. Ayoko. Kaya, mga living things, always remember, trust the Lord and have A big faith. Happy Bible Mass! It's me. It's me. I'm Natalie from 11 ABMA. It's me, Miss Bebe. Stay happy, stay pretty. God loves you.